Sa future ng electric vehicle, dapat mas madali siyang i-repair, madali siyang i-upgrade, mas affordable siyang i-maintain, at nakahanda talaga siya sa real world scenario. Hindi lang ito tungkol sa bilis or technology. Dapat kayang-kayang magtagal ng electric vehicle ng more than 10 years or umabot pa ng 20 years na walang major issue. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at nag-isip lang ako ng mga pwedeng gawing standard sa mga electric vehicle. Kasi until now, marami pa ring nagda-doubt sa mga electric vehicle. Isang sa mga doubt nila dyan is yung masyadong mahal na battery. Tapos limited pa rin yung mga charging station. Siyempre, meron pa ring limitations sa range. Masyadong matagal i-charge at masyadong mahal i-repair. So ngayon, i-discuss ko naman yung mga naisip ko na pwedeng maging standard sa mga electric vehicle. At ang number 1 dyan, dapat modular yung battery system. So sabihin na natin sa isang buo na battery, pwede mong palitan section by section lang. So kung ano lang yung sira, yun lang ang papalitan. Para ang mangyayari, masira man yung isa, meron ka pa ring ayos na dalawa, so aandar pa rin yung sasakyan mo. At hindi rin siya masyadong mahal kung sakali mang papalitan. Kasi sa mga nakikita ko ngayon, halos isang buo talaga. Although, sabi nila, nare-repair naman section by section, pero as far as I know, pag nire-replace talaga nila, isang buo. So sana magkaroon ng standard na modular lang siya. Para hindi naman masyadong mahal kung magpapalit ng battery. Kumbaga parang sa ano yan parang sa computer. Kasi actually I'm an IT graduate and as a work before on IT rin, kumbaga sa RAM, kung masira man yung isang RAM, papalitan lang ng bagong RAM and ayos na ulit yung system. Hindi kailangan itapon yung buong computer. Yan. And number 2, standardize yung battery size. Parang kumbaga sa battery ng remote natin, merong AA at may AAA. So, mangyayari, kahit anong klaseng electric vehicle yan, pwede mong bilhin sa iba-ibang manufacturer. So, pwedeng maging mura yung presyo ng battery at pwedeng mas madali ring hanapin yung battery. Kasi nagiging problema, bawat company may sarili silang model ng battery. So, ang ending nun, paano kung hindi na gumawa yung company na yun ng battery? So, tenga na yung sasakyan mo. So, sana maging standard yung kanilang battery. And yun, sana universal din yung kanilang mga electric motor. So, kumbaga, pwede mong pag-swap-swapin, di ba? Or pwedeng makabili ka rin sa ibang manufacturer. Tapos, syempre, dahil universal yung motor, pwedeng mas maraming marunong nang gumawa nun. So, pwedeng mas mura yung magiging cost talaga natin sa pag-own ng electric vehicle. Then ito, isang maganda rin tong idea, no? Merong option na lagyan siya ng generator. So, kumbaga, yung compartment niya o yung harap niya, pag binuksan mo, pwede mong salpakan ng generator. So, ngayon, tatakbo na yung sasakyan gamit yung generator na charge niya yung battery habang tumatakbo yung sasakyan. Kumbaga, hindi naman connected yung generator do sa gulong, pero na-charge niya yung battery. So, option. Kumbaga, dito, mawawala na yung mga range anxiety na halimbawa, napunta sa isang lugar na walang electricity. So, pwede na nilang gamitin yung generator at tatakbo ng maganda yung sasakyan pa rin na parang di-fuel. Yan, may option na pwede tayong bumili. Yan, then number 5 natin, yun. Dapat meron na ring solar panel yung body.
Yan, maganda ring idea yun, ano? Kumbaga, hindi lang yung bubong, pati yung hood, pati yung rear, solar panel din yan. Although, hindi naman niya talaga mapapatakbo yung sasakyan, pero malaking bagay na rin yan. Like for example, papaganahin yung mga ilaw, yung aircon. So, kung kaya na sana nun, di ba? So, pwedeng mas malahaba yung magiging range natin. Kung sakali mang ganon, yan. Then yun, ito, expandable yung battery. So, kumbaga, may option yung buyer kung gusto niya short range lang, gusto niya medium range, gusto niya pang long range. So, may option yung customer kung ilang battery yung gusto niyang ilagay. Depende sa use niya para mas maging affordable din yung mga electric vehicle. Then yun, maganda rin yung yung repairable yung kanyang software. Yan. Kumbaga universal din yung software niya na ang idea marami ring marunong gumawa na hindi nakalak yung mga software nila. Kumbaga madaling kalikutin na maaayos yung sasakyan. Then yun, syempre, sana maging mas lightweight pa yung mga battery pack, yung body, para mas maging long range talaga yung ating mga electric vehicle. At ito, maganda rin to, no? Sana magkaroon siya ng manual mode din. Kung halimbawa, nag-failed man yung software, 'di ba? Or pwede pa rin siyang i-manually para magamit pa rin natin yung sasakyan. Yan. Dito naman, sa atin nga, ako ang ginugol ko sana maging mas madaling i-repair, mas madaling i-upgrade, affordable talaga to maintain. Sana yan yung mga mangyari, yung mga, lalo na sa battery pack ngayon. Kasi, ang problema kasi sa battery, parang sabi, pag nag-replace ka daw ng battery, para ka nang bumili ng second hand na kotse. Dito, parang hindi ka nabibili ng isang buo. Kumbaga, section by section. Parang ang idea, merong 5 Motolite battery dyan na 2SM. So, kung nasira man yung isang battery pack, okay lang. Aandar pa rin sa sasakyan, magamit pa rin ng normal. Papalitan ko ng bago, okay na naman ulit. Kasi may idea rin kasi 'di ba na dapat pa nagpapalit tayo sabay-sabay. Pero sana matanggal yung scenario na yon. Kumbaga, pwede nating palitan section by section na hindi maapektuhan yung ibang part ng battery. Yan. Then yun nga, kumbaga universal. Yan. Kumbaga, yun nga, sabi ko kanina, parang may double A, may triple A lang na battery. So, sa lahat ng EV, parang standardized lang yung battery. So, yun yung yun yung mga naisip ko na pwedeng sanang mangyari sa mga electric vehicle natin para mas maging kaaya-aya talaga. Yun nga, para sa akin, although may napanood din ako na sabi nga niya, sa 10 years naman na gamit ng kotse, halos luma na rin naman talaga yan, yung mga deep fuel combustion. Tapos dito sa yung itong mga electric vehicle, natatakot tayo dun sa 8 years lang na ibibigay na warranty. Which is parang tama rin naman yung idea, no? At natatakot naman tayo dun sa baha, tinaray naman daw niya, hindi naman daw nasira. Pero para sa akin, maybe this is the future and sana maging mas universal pa yung mga electric vehicle natin para hindi lang tayo nakaasa doon sa mismong manufacturer. Kumbaga, kahit saan tayo pumuntang manufacturer o meron tayong 2 to 3 manufacturer na pwede nating pagkuhanan ng mga parts. So, magiging mura yung ating mga electric vehicle. Yan. Kung nagustuhan yung video, pakilike na lang mga paps. At kung meron pa kayong idadagdag, i-comment down below nyo na lang para at least naman, makapag-discuss pa tayo kung ano ba yung mga pwede pa nating gawin sa mga electric vehicle in the future. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.